testing mic 1 2 3. Sound check test. Sound check testing mic 1 2 3. Sound check tests. Sound check testing mic 1 2 3. Sorry po mga nasa online. Sound check testing mic 1 2 3. Testing mic 1 2 3. Testing mic 1 2 3. Test 1 2 3. Sound check testing mic 1 2 3. 1 2 3. Sound check sound. Hinaan mo muna. Sound check testing mic 1 2 3. Sound check test 1 2 3. Sound check sound check 1 2 3. Sound check test sound check testing mic. Sound check test sound check test sound check testing mic 1 2 3. Sound check test sound. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay naman ho yung tunog? Okay, buo, maganda naman. Sound check testing mic 1 2 3. Sound check test.
Sound check. Ayan, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa first part ng Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And this will be our Sunday school. And I am very excited sa ating pinag-aaralan. We are on the second sola of the five solas of the Reformation, and that is none other than Solus Christus, Christ alone. And pag-aaralan ho natin kung anong ibig sabihin po niyaan. Ano ho? At muli, nawa ay pag-pray natin at tayo ay maging handa na makinig ng salita ng Panginoon. Pag-pray natin ng bawat isa, pag-pray natin ng ating sarili na tulungan tayo ng Diyos sa atin hong gawain ngayong umaga. At pagtuloy din natin pag-pray, meron tayong mga kapatiran na may mga karamdaman, si Brother Patrick na mamaga yung paa, pag-pray ho natin. Meron din tayong mga kapatiran na nilalagnat, sa Tanudra family, dalawa yung nilalagnat po sa kanila. So pakisama ho sa prayer ang ating mga kapatiran. And kung meron ho kayong mga prayer requests, ay please utilize natin yung ating mga GC para madali nating malaman yung mga magandang maipag-pray natin para sa atin hong mga kapatiran. Well, let's start our service this morning, our Sunday school sa pamagitan ng pag-awit. Tinignan natin sa Brother Tristan na pangunahan tayo. Again, maganda na may memorize natin ang 66 books of the Bible. Let's sing the books of the Bible. Inaanyayahan ko pang lahat na magsitayo at awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na po lahat. So we sang the 66 book of the Bible at ang books of the Bible. At ang pinakauna natin pinag-aralan sa solas is none other than sola scriptura. At scripture alone. At reviewin ho natin kung anong ibig sabihin yan. But before that, ang atin hong pinaka-lesson ngayong umaga is Solus Christus. Ang ibig sabihin niyan is Christ alone. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakasentro. Ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kung hindi si Jesucristo. That means, alisin mo si Jesus, walang Kristyanismo. Patay ang Kristyanismo. Walang kabuluhan ang mga gawain, ritual at kung ano-ano pa, alisin mo si Kristo.
At nawa ho ay lalo nating maunawaan kung anong ibig sabihin to this morning. And salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And before we proceed, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, pinapasalamatan ka sa iyong biyaya, kahabagan sa amin, lalo't higit sa iyong pagmamahal na sa amin ay nagligtas, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, upang ang sinumang sa Kanya'y sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat din po as we have sang the 66 books of the Bible. Thank you for giving us your word. Binigay mo sa amin ang iyong salita na siyang basihan ng aming pananampalataya, paraan upang makilala ka namin, malaman namin ang iyong kalooban, gayon din magturo sa amin ng daan ng kaligtasan at kung paano mamuhay na nagbibigay luwalhati sa iyo. Muli, Panginoon, samahan, tulungan mo kami ngayong umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, may it not be just added informations, but Lord, mga katotohanan na patuloy na magbabago sa amin sa wangis ni Kristo. Patawad po sa aming mga naggawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo, O Diyos, at kami patuloy na dumidepende lamang sa aming Panginoong Hesus para sa aming kapatawaran. At lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so, nailang ko Ayan, so nandito ho tayo sa second sola, ang Solus Christus. So, reviewin ho muna natin yung sola scriptura. Para ho sa mga hindi natin nakasama ng mga nakaraang 3 linggo na ating pag-aaral, what do we mean pag sinabi nating scripture alone? Ibig sabihin yan, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Ano ho? Dito sa church na ito, ang pinakamataas na otoridad ay hindi ang pastor. Ang pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos. Therefore, application, kapag ang pastor ay humihiwalay na sa salita ng Diyos, dapat disiplinahin ang pastor. It applies din sa mga members ng church. Kapag ang mga members ng church ay humihiwalay sa salita ng Diyos, hindi sa gusto ng pastor. Kaya apply ang disiplina ng iglesia. So muli, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad. Hindi ang Pope, hindi ang church, hindi ang mga tradisyon ng church. At muli, ay madalas sa Pilipino, ito na kasi yung nakaugalian namin eh. Merong mas mataas na nakaugalian, ang salita ng Diyos. Yun yung isang magandang aplikasyon, mga kapatid. Kapag yung nakaugalian mo ay nakita mo na kontra sa salita ng Panginoon, alin dapat ang mamayagpag o alin dapat ang matupad? Well, ang salita ng Diyos. O ang mga church councils at hindi ang mga pastor, lalo na ang mga personal na pahiwatig. Yung iba mahilig sa personal na pahiwatig. Kinausap ako ng anghel, na nagginip ako at nagpakita sa akin si Jesus, na nagginip ako at nagpakita sa akin si San Juan, mga personal na pahiwatig. No. Ang pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos. Ano man ang napanaginipan, ano man ang pangitain, babalik tayo, ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Tuloy. Mga personal na pahiwatig o pabago-bagong damdamin natin. Lalong hindi yung feeling, pakiramdam ko kasi, muli, hindi yung pakiramdam, kundi ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kundi ang Biblia lang. Ang ibang mga sources of authority ay meron namang important role to play. Muli, please take note, ang Biblia ang pinakamataas, ibig sabihin merong mga otoridad sa baba. Na Diyos mismo din ang nagbigay o nagtalaga. Tulad ng otoridad ng mga church elders, mga pastor sa church, ang Diyos ang naglagay. Otoridad ng gobyerno, ang Diyos din ang naglagay. Otoridad ng mga magulang, ang Diyos din ang naglagay, pero ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas. Kaya naman, kung ang alinman sa iba pang mga otoridad na nabanggit ay lumihis sa tinuturo ng Biblia, dapat silang husgahan sa pamamagitan ng Biblia at tanggihan. Kaya meron tayong basis. Kapag ang presidente ay may pinatupad na batas, halimbawa, pinirmahan niya ang abortion law or yung SOGI bill, pwede nating husgahan na yun ay mali.
Bakit? Dahil sinasabi ng salita ng Panginoon. So muli, makikita natin na ang pinaka-otoridad ay ang salita ng Diyos. Hindi yung ating damdamin, hindi yung ating nakasanayan, at hindi rin yung mga relihiyon o mga nasa pamunuan. So that's what it means when we say sola scriptura. Dalawang importanteng implikasyon: scriptures o ang Biblia, ang primary and supreme authority, and then pangalawa, the sufficiency of scripture. Pag sinabing sufficiency, sapat. Para bang ikaw lamang, wala ng iba. O wala na, hindi natin kailangan ng iba pang mga kasulatan kung hindi sapat ang Biblia para magturo sa atin. Scripture alone means all truth necessary for our salvation. Kailangan natin para maligtas. Kailangan na katotohanan para sambahin ang Panginoon. Kailangan na katotohanan para mamuhay ng buhay na nagluluwalhati sa Diyos is taught either explicitly or implicitly in Scripture. Lahat ng kailangan natin sa buhay ng pananampalataya ay sufficiently nasa salita ng Panginoon. Only the Bible has the authority to bind the believer's conscience. Hindi yung deklarasyon ng pastor o ng papa sa Roma. Ang pwede lang magtali ng konsensya ng mga mananampalataya ay ang salita ng Diyos. So that's why we need to give great attention sa salita ng Panginoon. At kung naaalala niyo ho, yung naging pag-aaral natin, maybe for half a year, yung meditation of Scripture, yung how to study the Bible, ay binigyan natin ng matinding pansin ang bagay ho na yan. So again, sola scriptura. So dako tayo ngayon, solus Christus. Solus Christus. Pag sinearch natin ang Biblia with regards to salvation ng mga makasalanan, ito'y malinaw at nagkakaisa. Christ alone. Pinag-aralan natin to last Sunday. Romans 3 verse 24, ang sabi, being justified freely by His grace. How? How are sinners justified? Paano ka idedeklarang matuwid sa harapan ng Diyos? Paano ka magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? Ang sabi, through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamagitan ng pagtubos, wala sa kautusan, wala sa pagsisimba, wala sa mabuting gawa. Ito ay na kay Kristo Jesus. Romans chapter 5 verse 10, for if when we were enemies, tayo daw ay, bago tayo naging Kristiyano, tayo ay mga kaaway ng Diyos, bago tayo nanampalataya kay Kristo, paano tayo pinagpagkasundo? We were reconciled to God. How? By the death of His Son. So ito lamang ang tanging paraan parang isang makasalanan na kaaway ng Diyos ay magkaroon ng peace, kapayapaan, at mawala ang galit ng Panginoon sa iyo. Hindi sa pamagitan ng mula ngayon magsisimba na ako linggo. Well, that's good. Pero hindi yun ang maglilikha ng kapayapaan sa iyo at sa Diyos. Mula ngayon magpapakabait na. Okay, that's good. Pero hindi yun ang paraan para magkaroon ng kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, we are reconciled to God. We were reconciled to God by the death of His Son. So hiwalay kay Kristo, mananatili kang kaaway ng Diyos. Hindi yun magbabago. Hiwalay kay Jesus. Hiwalay sa kamatayan ni Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. John 1:29, pinag-aralan natin last Sunday. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, behold, the Lamb of God. Si Jesus daw, ang kordero ng Diyos na ano? Na nag-aalis, that taketh away the sin of the world, ang nag-aalis ng kasalanan, ay hindi yung mga ritual na ginagawa natin, kabutihan na ginagawa natin, pagsisimba natin, mga sakramento, hindi yun ang nag-aalis ng kasalanan. Ang nag-aalis ng kasalanan sang-ayon sa Scripture ay ano daw? Ang kordero ng Diyos. Sino yun? Si Jesucristo lamang.
So muli, as we have said, hindi ho malabo, ito'y malinaw, hindi ho iba-iba, ito'y nagkakaisang tinig, nag-iisang tinig ng salita ng Panginoon. We stand with the apostles. Ang totoong church ay nakatayo kasama ng mga apostol. Sapagkat ano ba ang sabi ng mga apostol? Ang sabi nila sa Acts chapter 4 verse 10, "Be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead," that's the gospel. Siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, siya'y nabuhay muli, "even by him that this man stand here before you whole." Pagdating sa verse number 12, so ang punto, by the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagdating sa verse 12, "neither is there salvation in any other." Walang kaligtasan sa iba. Okay? It's either, mga kapatid, kung totoo ang sinasabi ng iba na maraming daan patungo sa langit, kanya-kanya tayo ng paniniwala, ibig sabihin, sinungaling ang mga apostol. Kasi ang sabi ng mga apostol, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Neither is there salvation in any other. Kung meron palang ibang paraan ng kaligtasan, hindi totoo ang sinasabi ng mga apostol. Kung hindi totoo ang sinabi ng mga apostol, hindi totoo ang sinasabi nito. Kung hindi totoo ang sinasabi nito, ba't tayo nandito? Nakukuha niyo ho? Yung sinabi natin kanina, alisin mo si Jesus, guguho ang Kristyanismo. Alisin mo si Jesus, walang kwenta ang Kristyanismo. 1 Corinthians chapter 15, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi totoong nabuhay muli si Jesus, walang kwenta ang ating pananampalataya. Walang kaligtasan sa kanino mang iba. So muli, totoo ang, gusto kong sabihin, si G.K. Chesterton ang nagsabi, o si C.S. Lewis, kung tayo nagkamali, si C.S. Lewis malamang ang nagsabi, hindi pwedeng medyo mahalaga. It's either walang kwenta, o ito ang pinakamahalaga. Ang hindi mo pwedeng gawing paningin kay Jesus ay yung medyo mahalaga lang siya. Hindi yun pwede. Kung hindi totoo si Jesus, wala siyang kwenta. Kung totoo siya, siya ang pinakamahalaga at tanging pag-asa mong makasalanan. Hindi siya pwedeng medyo mahalaga. No. Walang lugar na ganun sa Biblia. It's either walang kwenta ang Kristyanismo o kailangan mong bigyan ng pinakaseryosong pansin at effort mo ang pananampalataya kay Kristo. Hindi pwedeng medyo lang. Now, nagbigay tayo ng babala. This is our part of our review. Last Sunday, pinag-aralan natin to. Ang namamayaning relihiyon sa ating bansa, by and large, ay Roman Catholic Church. Hindi ito paninira sa kanila, but pinag-aralan natin yung konteksto, historically speaking, ng Reformation. Again, we're studying the 5 solas of the Reformation. Noong 1500s, nagkaroon ng pagpoprotesta. That's why meron mga protestante. Malayo na sila ngayon doon sa kanilang pinagmulan. Nevertheless, ano itong pinanggalingan? Bakit ba may Reformation? Bakit may Protestantism? Now, ang Roman Catholic Church nagkiklaim na tinuturo din daw nila ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. At sasabihin na, pareho lang, puro si Jesus din naman yan eh. Pero narito, as we have seen, pag nagbasa pa tayo ng kanilang mga opisyal na katuruan, makikita natin na hindi ganun. Sinasabi nila in one way, Jesus lamang, pero in other places, hindi si Jesus lamang. Muli, hindi ito paninira, ito isang ayon sa kanilang mga opisyal na doktrina. Isang ayon sa Catechism of the Catholic Church, meron akong libro dyan, binili ko mismo sa tindahan nila. Basing itself on scripture and tradition, the council teaches that the church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. So hindi Iglesia ni Cristo lamang ang nagtuturo na kailangan mong maging membro ng church para maligtas. Ito rin ay tinuturo ng Roman Catholic Church. Isa pa, number 1129, the church affirms that for the believers, the sacraments of the new covenant are necessary for salvation. Yung mga sakramento, yung 7 sacraments, tinuturo nila na necessary para maligtas. Yung binyag, ang opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church, ayan ay naghuhugas ng kasalanan at nagpapaging Kristiyano sa isang tao, which is walang-wala sa salita ng Panginoon. Number 2027, moved by the Holy Spirit,
we can merit for ourselves and for others all the graces needed to attain eternal life. What a statement! Kaya mong trabahuhin, sa madaling salita, kaya mong trabahuhin ang lahat ng biyaya na kailangan mo para maligtas. Hindi lang para sa iyo, at kung sobrang sipag ka, para sa iba rin. Please, i-analyze lang natin yung sentence. We can merit for ourselves and for others what? All the graces. Kailangan mo ba sa Jesus o hindi? Hindi mo pala kailangan eh. Kaya mo dawan palang lahat eh. This is totally the opposite of Christ alone. Hiwalay na hiwalay. Number 847, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those too may achieve eternal life. Again, in one way, sasabihin nila si Yesu Kristo lamang. Pero dito sila sabi nila, hindi mo kailangan si Jesus, kaya mong trabahuhin. Actually, kahit hindi mo kilala si Jesus, basta magsumikap ka lang, sa ngayon sa liwanag na meron ka, pwede kang pumunta sa langit. So they do not teach Christ alone. Sa ngayon, sa kanilang mga opisyal na katuruan. Actually, kung naalala nyo, kung wala kayo last Sunday, pwede nyo reviewin sa Facebook page natin, yung pinag-aralan natin last Sunday, na inanathemize nila. Let them be anathema. Yun ang tuturo na manampalataya ka lang kay Jesus, ikaw ay ligtas na, yun daw ay anathema. Sa kanila ang parusa ng Diyos, yun ang ibig sabihin. We stand on Christ alone. Anong ibig sabihin ng Christ alone? Anong ibig sabihin ng solus Christus? Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King. And let me rephrase that. Jesus Christ alone is our prophet, priest, and king. Pamilyar yung Lord, Savior, and King, pero sa pag-aaral ng Christology, that is, lalo na sa pagliligtas ni Jesus, nandun yung kanyang office as prophet, priest, and king. At yun yung bibigyan natin ng pansin ngayong umaga. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Nakasalalay ang kaligtasan hindi sa gawa natin, hindi rin sa gawa ng mga mahal natin sa buhay. Nakasalalay ang kaligtasan tanging sa natapos na gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Ayon sa nangyari sa kasaysayan, hindi ito likhang isip, nangyari talaga ito. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin or substitutionary atonement, ang sapat para maituring tayo na matuwid sa harap ng Diyos or to be justified, at anumang gospel, paraan ng kaligtasan na hindi kinikilala o itinatanggi ang katotohanan ito ay isang false gospel na hindi makapagliligtas ng sinuman. So we are very exclusive pagdating sa kaligtasan. Dahil mismong si Jesus ang naging sabi, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang sinumang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So hindi exclusive sa isang samahang relihiyon ang kaligtasan. Exclusive sa isang persona ang kaligtasan. At ito ay na kay Kristo Jesus lamang sa kanyang person and work. So atin hong i-unpack itong sentence na ito, itong mahabang sentence na ito patungkol sa solus Christus ay i-unpack natin. Una, yung first part, Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King, or we will replace that with prophet, priest, and king. Una ay yung pangalang Jesus or yung titulong Jesus Christ. Ang ibig sa pag nabasa nyo Jesus Christ or Jesu Cristo, maganda na mag-kick in agad sa isip natin. Ang ibig sabihin niyan, Jesus the Christ. Okay? Marami ho sa atin, alam nyo na, dahil tinuro na natin dati, pero sa mga hindi pa nakakaalam, ang Christ ay hindi apelido. Okay? Para bang Nelia Hermia, Paul Jose, Catherine Baron.
hindi Jesus Christ. Hindi niya apelido yun. Okay, walang mga apelido ang mga tao noon. Ang Christ ay hindi apelido, ang Christ ay titulo. Ano ibig sabihin ng titulo? Para bang ganito? Attorney Batas. Ano ang titulo niya? Attorney. Anong gawain niya? Ha? Ano ang gawain ng mga attorney? Nagtatanggol doon sa nasasakdal. Tama ho ba? Okay? Dr. De Jesus, yung pedya ng aming anak. Dr. De Jesus. Anong gawain niya? Anong titulo niya? Doktor. Anong gawain niya? Nang dodoktor. Hindi, iba yun. Nanggagamot. Nakuha niyo ho ba? Okay? Yun ang Kristo. Title yun. Hindi siya apelido. Nagpapakita ng kanyang gawain. Nakuha ho ba? So, ang Kristo ay hindi apelido, ito ay nagsasabi ng gawain niya. At ang ibig sabihin ng Christ or Kristo, ang equivalent niyan ay yung word na Messiah. Messiah. Nang ibig sabihin ng Messiah, ang word na Messiah comes from the Hebrew word Mashiach. Nang ibig sabihin ay anointed one or chosen one. So pag sinabi natin Jesus Christ, Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah. Ang ibig sabihin nun, Jesus is the chosen one, Jesus is the anointed one by God the Father. Ibig sabihin, siya yung ipinangako, siya yung tagapagligtas na darating. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Okay? Kaya paano sasabihin? Napaka-contradictory kapag sinabing Jesus Christ, tapos nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan. Kasi the fact na pag sinabi mong Jesus Christ, yun lang pagsasabi ng Jesus Christ, that means Jesus is the Christ. Jesus is the Messiah. Jesus is the Savior. Pero sad to say, kahit sinasabi ng iba Jesus Christ, pero meron silang ibang paraan ng kaligtasan. Yung mismong Jesus Christ ay nagsusumigaw, Solus Christus. Christ alone. Now, Jesus Christ, anong ibig sabihin ng Jesus Christ? Jesus Christ means that Jesus of Nazareth. Pero Paul, bakit Jesus of Nazareth? Muli, noong panahon ay walang mga apelido ang mga tao. Maraming pare-pareho ang pangalan. Kahit ngayon may apelido na tayo, merong yung ate ko nung high school siya, meron siyang kaklase. Yung ate ko meron siyang kaklase ang pangalan, Imelda. Alam niyo kung anong middle initial? R. Alam niyo kung anong apelido? Marcos. Kapangalan na kapangalan yung first lady dati. Nakuha niyo ho? Pero magkaibang tao. Pati sa Bible, maraming Jesus. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, akong gumagawa ng luksa ng IC. Ilang beses na ako nakakagawa ng luksa, ang pangalan ay Jesus. Pero hindi siya yung Jesus ng Biblia. Magkakaiba sila apelido, magkakaiba ng lugar, at yun ang isa sa palatandaan noon. Kaya sa Bible, meron kayong mapapansin, yung pinag-aaralan natin with Brother Daryl, Saul of Tarsus. Bakit? Maraming ibang Saul, S-A-U-L. Maraming ibang Saul, maraming ibang Paul. Pero merong medyo particular, yung Paul na taga Tarsus. Yun pala tinutukoy mo. Yung Paul na taga Santa Maria, o yung Paul na taga Guyong, yung Paul na taga San Vicente, hindi. So, yun ang isa sa paraan para ma-identify nila. Kaya sa Bible, lalo na sa Book of Acts, makikita nyo madalas, Jesus of Nazareth. Tinutukoy nila kung sino. Sino tong Jesus Christ? That means Jesus of Nazareth, siya na pinanganak ng isang birhen, the one who did innumerable signs and miracles, gumawa ng napakaraming tanda, the only begotten Son of God, ang tanging bugtong na anak ng Diyos. He is the fulfillment of all the Old Testament prophecies about the coming Messiah of God. Si Jesus sa taga Nazareth, yung pinanganak ng birhen, yung namatay sa krus at muling nabuhay,
Siya ang katuparan ng lahat ng mga inihula sa lumang tipan na darating na Mesiyas. Ito ang ibig sabihin pag sinabi mong Jesus Christ. That very word, single word, Christ, punong-puno ng mabibigat na katotohanan. Hindi siya isa sa maraming tagapagligtas, siya lamang ang tagapagligtas. So dun pa lang sa unang dalawang salita, Jesus Christ. And then the next word is alone. Muli, dito nagkakaroon ng marami at malaking pagkakaiba. Maraming relihiyon, ginagamit ang pangalan ni Jesus, pero marami pa silang idinadagdag. Kagaya na nakita natin kanina, si Jesus, dagdag mo ang mga sakramento, dagdag mo ang relihiyon, dagdag mo ang bautismo, dagdag mo ang mabuting gawa. Pero sinasabi rin nila na si Jesus. No, we are serious, and I believe the scripture is clear that Christ is really alone. Christ alone is a claim of exclusivity. Ginagawa nating exclusive, that is, iniitsapwera natin yung iba. That is, namumukod tangi si Jesus lamang. Ibig sabihin yan, the means and provision for salvation is found only in the person and work of Jesus Christ alone. Ang kaparaanan at probisyon ng Diyos para sa kaligtasan natin ay masusumpungan lamang sa persona at sa gawa ni Hesukristo lamang. Jesus Christ alone. Hindi ito masusumpungan in its entirety or partiality or partially. Hindi ito masusumpungan sa kabuuan o ilang mga bahagi sa ating mga personal merit, sa ating mga gawa or merit ng mga saints. Not in sacraments or obedience to the law, not in indulgences. Wala doon. Christ alone. Walang iba, si Jesus lamang. Now, dito tayo magtatagal. Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King. Again, we will take this prophet, priest, and king. Dahil sa maayos sa pag-aaral ng Christology, isa sa bibigyang pansin itong tinatawag na threefold offices of our Lord Jesus Christ, which is the prophet, priest, and king. These three titles, again, yung prophet, priest, and king, encapsulates the work of Jesus Christ as Messiah for us. Ito yung nag-encapsulate ng gawain ni Kristo bilang tagapagligtas para sa atin. The subject of Christ's work is focused upon His work as mediator. Kapag binigyan natin ng pansin, ang pinaka-focus ng gawain ni Jesus ay yung gawain niya bilang mediator, bilang tagapamagitan. At bilang tagapamagitan, siya lamang ang may kakayang gawin to making us acceptable to God and making God known to us in the saving sense. Siya lamang ang tanging pwedeng mamagitan sa atin na makasalanan at sa Diyos na banal upang tayong makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at ang Diyos na banal ay makilala nating mga makasalanan. Tanging sa pamamagitan ni Jesus lamang. 1 Timothy chapter 2 verse 5, malinaw ang Bible, for there is what? One God. And one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Meron lamang daw iisang Diyos at meron lamang daw iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino yun? Ang taong si Kristo Jesus. Now, we are not nervous na sabihin ang taong si Kristo Jesus sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao. So, siya'y tao at Diyos. Hindi siya tao lamang. Yun ang malaking pagkakaiba pag sinabing tao lamang. At alam natin, merong relihiyon sa ating bansa na nagtuturo si Jesus ay tao lamang. At meron akong kamag-anak na nagpupumilit sa akin na maniwala at sumama sa kanila. Sabi ko, paano ako sasama sa isang relihiyon na sumasamba sa tao? Tinanong ko diretsahan, si Jesus ba ay Diyos o tao? Sabi niya, tao. Sinasamba niyo ba si Jesus? Sabi nila, oo. So kayo ay relihiyon na sumasamba sa tao. Sa Biblia, ang pwede at dapat lang sambahin ay ang Diyos. Malinaw agad na hindi sila ang biblical na pananampalataya. So muli,
meron lamang iisang pamamagitan sa Diyos at sa tao, at yun ay si Kristo Jesus. Sabi ng 1689 Baptist Confession, London Baptist Confession of Faith, chapter 8, paragraph 1, it pleased God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be the mediator between God and man, the prophet, priest, and king. Sabi ni R.C. Sproul, napakaganda, in the Old Testament, the mediating offices of prophet, priest, and king were held by separate individuals. Pag binasa niyo yung Old Testament, iba yung prophet, merong priest sa templo, merong king dun sa palasyo. Magkakahiwalay. Pero lahat ng ito, all three offices are held supremely in the one person of Jesus. Muli, nung lumang tipan, may prophet, may priest, at iba rin yung king. Pero pagdating kay Jesus, lahat ng itong tatlong ito ay perpekto nagkakaisa sa Kanya. Dun pa lamang ay makikita kung gaano kataas at gaano ka-unique ang ating Panginoong Jesucristo. So tingnan natin ngayong umaga, for the time that we have, tingnan natin yung unang dalawa, prophet and priest, and then Lord willing, next Sunday, titignan natin yung king and then yung mga kasunod pa nung Solus Christus. Una, what do we mean dun sa gawain ni Jesus bilang prophet? Moses prophesied of a coming prophet like him, but greater than him. Si Moses mismo, isa sa pinaka namamayaning figure sa lumang tipan. Actually, so much so, ang laki ng pangalang Moses sa mga Hudyo, pwede mong sabihin, tingnan mo sa Bible, o pwede mong sabihin, tingnan mo sa kasulatan, pwede mong sabihin, ano bang sinasabi ng kasulatan, at yun ay katumbas, ano bang sinasabi ni Moses? Naalala niyo ho nung si Lazarus and the rich man? Naalala niyo yung Lazarus and the rich man? Anong sabi ng rich man? Amang Abraham, isugo mo si Lazarus sa aking mga kapatid. Anong sagot ni Abraham? They have what? Moses and the prophets. Yung pangalan ni Moses, so much so, siya yung nagsisimbolize sa big part ng lumang tipan. Ganun katindi si Moses. Yun lang ang punto ko, ganun katindi si Moses. At itong si Moses ay nag-prophesy na may darating na propetang kagaya niya, pero higit sa kanya. Ang sabi niya sa Deuteronomy 18 verse 15, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Merong ibabangon ang inyong Panginoon, ang inyong Diyos, merong ibabangon isang propeta mula sa inyo, that is mula sa mga Hudyo. So please, hindi po pwede yung Jesus magmumula sa mga Pilipino, lalong hindi mula sa Davao. Dahil yung propeta ay mula sa mga Hudyo. A prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, unto him ye shall hearken. Sa kanya kayo makikinig. Now, maliwanag, pagdating sa bagong tipan, ininterpret ito ni Peter na itong prophet na sinabi ni Moses ay walang iba kung hindi si Jesus. Sa Acts chapter 3 verse 22, for Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Matindi. Ang sabi ni Moses at inulit ni Peter, makinig kayo doon sa prophet na yun na darating. Pag hindi kayo nakinig, wawasakin kayo. Verse 26, sino itong prophet na to? Unto you first God having raised up His Son, who? Jesus. So sangayon kay Peter, itong prophet na pinrophesy ni Moses na darating, walang iba kung hindi si Jesus. At dapat mong pakinggan kay si Jesus dahil kung hindi ka makikinig sa Kanya, mauuwi ka sa pagkawasak. Mauuwi ka sa kapahamakan. So napakatindi yung bigat nitong propeta na darating na ito. So Jesus Christ alone mediates to us the revelation
the revelation or the words of God. Bilang prophet, yun ang gawain niya. I-mediate sa atin ang mga revelasyon ng Diyos. Ihayag sa atin ang mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang gawain ng propeta, liwanagin lang natin, napag-aralan natin ito noon, ang gawain ng propeta ay hindi manghula. Maniwan ho ba? Ang gawain ng propeta ay hindi manghula o sabihin ko ano yung mangyayari sa hinaharap. Ang gawain ng propeta, simple lang, sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos. Ulitin natin, ang gawain ng propeta ay sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos. So ang sinabi ng Diyos sa kanya ay patungkol sa nakaraan, sasabihin niya yung patungkol sa nakaraan. Kung ang sinabi ng Diyos sa kanya ay patungkol sa kasalukuyan, sasabihin niya yung patungkol sa kasalukuyan. At kapag ang sinabi ng Diyos sa kanya ay patungkol sa hinaharap, sasabihin niya yung patungkol sa hinaharap. Huwag niyo isipin na ang propeta ay may kapangyarihan na tumingin at makita ang future. Hindi yun ang gawain ng propeta. Ang tanging gawain ng propeta ay sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sabihin, ibigay kung ano yung ni-reveal, inihayag ng Diyos sa kanya. At si Jesus lamang ang pinaka-perpekto at kabuuang kahayagan o pagkahayag ng Diyos o ng salita ng Diyos sa atin. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times and diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Muli, ano ang tema ng Hebrews? Christ is greater. At nung daw lumang tipan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay naghayag sa pamamagitan ng mga propeta. Pero meron mas dakila sa kanila. Mas dakila sa mga propeta. He is the prophet par excellence. Ang sabi, hath in this last days spoken unto us by His Son. Sa pamamagitan ng God spoke unto us by His Son. Nung lumang tipan, God spoke by the prophets. Ngayon naman, He spoke unto us by His Son. So ang punto ay ito, Christ fulfilled the work of the prophet. God spoke to us through His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Question. There are many other prophets, especially from the Old Testament. Mga propeta kagaya ni Isaiah, Jeremiah, Elijah, Ezekiel, etc. Bakit iba si Kristo? Well, kung hindi nyo pa nag-gets doon sa binasa natin kanina sa Hebrews chapter 1 verse 1, na makikita natin kung gaano kadakila si Jesus. Kung noon, madaming propeta, ngayon, isa lang. Si Kristo lang. Para bang noon, ang daming ingredients. Daming ingredients, ano? Ngayon, ito lang ang kailangan mo. Magic sarap. Nakuha niyo ho? Ibig sabihin, ito ay mas matindi at mas maganda at mas magaling kaysa dito sa dami na ito. So, ginamit ko lang halimbawa yun. Ano ho? Para makita natin yung kahit paano yung bigat ng sinabi ng Hebrews chapter 1. What makes Jesus different? Answer, Jesus is superior to other prophets of God. Si Jesus ay higit at higit kaysa sa lahat pa ng mga propeta na nauna sa kanya. Jesus is the superior prophet. One, He is the main object of the Old Testament prophecies by other prophets. Anong ibig sabihin? Yung ibang mga propeta sa lumang tipan ay nag-prophesy primarily patungkol kay Jesus. Ang katuparan ng mga propesiya ng lumang tipan ay lahat na sa sentro sa ating Panginoong Hesukristo. Napakadaming propesiya ng mga lumang tipan natupad nung dumating si Jesus, natupad nung namatay si Jesus, natupad nung muling nabuhay si Jesus. Napakadami. So ito'y ang main object ng Old Testament prophecy of other prophets is the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni R.C. Sproul, Jesus was both the object and subject of prophecy. His person and His work are the focal point of Old Testament prophecy, yet He Himself was a prophet.
Ang mga lumang pahayag sa lumang tipan ay patungkol kay Jesus, pero siya mismo, si Jesus mismo, ay isang propeta. Sabi mismo ni Jesus sa John chapter 5 verse 39, search the scriptures, or ye search the scriptures. Hindi to imperative. Ito ay declarative. Sinasabi ni Jesus, ganito yun, hindi nga sinasabing, mag-aral kayo ng Bible. Hindi yun. Ang sinasabi, nag-aaral kayo ng Bible. Nag-i-state siya, nagde-declare siya. Di ba nag-aaral kayo ng Bible? Yun ang ibig niya sabihin dito. For in them you think you have eternal life. Nag-aaral kayo ng Bible dahil tingin nyo, diyan masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Now, this is the shocking statement ni Jesus. And they are they. Ano yung they? The scriptures. They testify of me. Yang Old Testament na pinag-aaralan nyo, sabi niya doon sa mga religious leaders ng panahon niya, yung pinag-aaralan nyo mula Genesis hanggang Malakay, lahat ng yan, pinag-aaralan nyo dahil tingin nyo dyan yung makikita ang buhay na walang hanggan. That's true. Pero yung pinag-aaralan nyo na nagpapatotoo tungkol sa akin. So sa words mismo ni Jesus, kung merong isang direksyong tinuturo ang lumang tipan, tinuturo nito si Jesucristo. Para magkaroon ho kayo ng larawan sa inyong kaisipan, ang lumang tipan ay tumuturo sa Jesus, sa Mesiyas na parating. Okay? Ang bagong tipan ay nagtuturo patungkol sa Mesiyas na dumating na at muling babalik. Yun yung takbo ng buong Biblia. Mismong si Jesus muli sa Luke chapter 24 verse 25, ang sabi, then he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, muli, Genesis hanggang Malakay, Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So, hindi lang siya basta propeta. Siya ang paksa. Siya ang object ng Old Testament revelation, ng Old Testament prophecy. Bakit mas superior si Jesus sa iba? Jesus was not merely a messenger, but a source of God's message. Hindi lamang siya. Muli, anong trabaho ng propeta? Yung sinabi ng Diyos, sasabihin niya. Yung sinabi ng Diyos, sasabihin niya. Yun ang gawain ng propeta. Pero merong kakaiba kay Jesus. Si Jesus, pag binasa niyo yung kanyang mga salita, meron siyang otoridad mismo na nasa kanyang sarili. Halimbawa, all other prophets only receive word from God, but Jesus made divine declarations. Isang magandang halimbawa ay nahandoon sa Sermon on the Mount. Sa Matthew chapter 5 verse 27, ye have heard that it was said by them of old time. Sabi ng mga tagapagturo nyo, thou shalt not commit adultery. Pagdating sa verse 28, this is shocking. Hindi natin madalas makuha, lalo na tayo bilang mga Pilipino. Pero kung ikaw na Hudyo na nakikinig, usong-uso nung mga panahon ng ating Panginoong Jesus na yung mga rabbi, mga Pharisees, lagi sila nagko-quote, sabi ni rabbi ganito, sabi ni rabbi ganito, sabi ni rabbi ganito. Ibig sabihin lang nung rabbi ay teacher. Okay? Sabi ni teacher ganito, sabi ni professor ganito, sabi ni ganyan. Doon sila nakabase. Pero ang sabi ni Jesus, but I say unto you. Yun ang sabi nila. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi niya sinabing it is written, kundi siya ay nagsaysay ng revelasyon, ng mensahe mismo ng Panginoon mula sa Kanya. Siya mismo, ang salita ni Jesus ay salita ng Diyos. So that's why namangha yung mga tao sa Kanyang otoridad. Pag binasa nyo sa Matthew chapter 7, bandang dulo, namangha yung mga tao sa otoridad ng pangangaral ni Jesus at hindi siya kagaya ng mga ibang kapanahunan niya o kasabayan niya ng mga tagapagturo. So now,
Napag-aralan natin, Jesus is the prophet. Anong ibig sabihin ng bilang prophet? He mediates to us God's revelation. Okay? He mediates to us God's revelation. Ngayon naman, priest. Prophet, priest, and king. Ngayon tayo sa pangalawa, Jesus Christ is our priest. Ano ibig sabihin ng priest? The work of Christ as priest is He is the mediator of the righteousness of God. At kung merong pinakamadalas na naha-highlight sa bagong tipan ay ito. Kung merong pinakamadalas na naha-highlight na gawain ni Kristo sa bagong tipan ay itong gawain niya bilang priest. Why? Because He mediates to us, siya ang namamagitan para sa atin ng katwiran ng Diyos. Nahiwalay sa katwiran ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Okay? So pag-aralan ho natin. Sa Hebrews chapter 3 verse 1, maliwanag ang Biblia na si Jesus ang ating, hindi lang basta priest, ang ating high priest, dakilang saserdote. Ang sabi niya sa verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession. Sino daw yun? Christ Jesus. He is our priest. He is our high priest. Hebrews chapter 4 verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Sino ito? Jesus, the Son of God, that has hold fast our profession. So, walang questions. Ang ayon sa Bible, yes, Jesus occupies the office of a priest. That is really a high priest. He is our high priest for the believers, para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano. Now, let me just, masyadong mahaba pag dinitalye natin, let me just give the summary function ng Old Testament priests. Okay? Summary function. So, hindi ito yung priest o mga pare na nakikita natin ngayon sa simbahan. Hindi yun na tinutukoy. Pag sinabi natin priest, yung mga saserdote na nahadot sa templo nung sa lumang tipan, yun yung ating tinutukoy. Ano ang pangunahin nilang mga function? Let's summarize it. Number 1, commission to draw near to God through the temple sacrifices. Sila yung lalapit sa Diyos at maghahain ng mga sakripisyo. That is, yung mga hayop, yung mga burnt offering, sin offering, lahat ng mga offerings na dinadala ng mga tao, sila yung maghahain sa harapan ng Panginoon itong mga offerings na ito. Number 2, acceptance of offerings and sacrifices on behalf of the people. Sana makita nyo may dalawang direksyon. Ito yung una. Sila yung tatanggap ng hain ng mga tao. And then sila din yung maghahain sa Diyos. Mga niyo, yun ang gawain ng priest. Hindi pwedeng dumiretso yung mga tao na maghahain sa Diyos. Hindi uubra. Tatanggapin ng priest yung hain at iaalay sa Diyos. Bakit, Brother Paul? Ba't hindi uubra? Ba't hindi pwedeng dumiretso sa Diyos? Kasi makasalanan ang tao. At huwag nating isipin na mas mabuti tayo kaysa sa kanila. Kailangan pa rin nating dumaan sa ating priest. Again, kinote natin kanina, anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. Kahit nung bagong tipan, walang makakalapit sa Diyos kung hindi dadaan sa priest. Ganon din ngayon, walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa high priest natin, sa ating Panginoong Hesukristo lamang. That's why, ilagay natin sa aplikasyon, that's why we pray in Jesus' name. Hindi yun magic word, abracadabra, poof! Hindi in Jesus' name, poof! Hindi yun magic word. We pray through Jesus. Why? Dahil hiwalay kay Jesus, walang paraan para makarating ang ating panalangin sa Ama. So hindi ito salita lang, pangalan lang na binabanggit mo sa dulo ng panalangin. Nire-recognize mo talaga na tanging kay Jesus lamang ikaw may paglapit sa Ama. That's why we pray in Jesus' name. So tinatanggap nila ang hain mula sa mga tao at iaalay nila ito sa Diyos para sa mga tao. And number 3, the high priest alone. Okay?
Hindi lang basta priest, the high priest alone could perform the great sin offering on the day of atonement. So merong iniutos ang Diyos sa kanila. Wala tayong time para puntahan. That is, yearly, merong Day of Atonement. Kung tayo nagkakamali ng tanda, Yom Kippur, yun ang tawag. Na meron silang big festival na maghahain, a very symbolic offering once a year na ang tanging pwede lang pumasok sa Holy of Holies at maghain ay yung high priest. Walang iba. Yun ang summary function ng priest sa Old Testament. Now, pagdating sa bagong tipan, lahat ng ito ay na kay Kristo Jesus. In His own words, na-quote na natin kanina, Jesus said unto him, I am the way, John 14:6, the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Lagi nating nire-recite, lagi nating nababasa, ngayon naunawaan natin, patungkol pala ito sa priestly office ni Kristo. Our access to God is only through our high priest, the Lord Jesus Christ. Sabi mismo ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 12, hanggang sumusunod. Sabi niya sa verse 13, but now is in Christ ye who are sometimes were far off were made nigh by the blood of Christ. Tayo na malayo dati ay nailapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. For He is our peace. Siya lamang ang ating kapayapaan, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. Verse 18, for through Him, through Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. The only access we have to God is Jesus Christ. Nakuha niyo ho ba? Kahit magtulos ka pa ng 10 milyong kandila, walang maitutulong yon. Kahit maglakad ka pa ng 100 kilometro, walang maitutulong yon. Kahit ikaw mismo magpapako sa krus, walang maitutulong yun. We have access to God, to the Father, through Jesus, not through Mary, not through the saints. Dadaan kay Apostol Pedro? No. Dadaan ka kay San Juan? No. Dadaan ka kay Maria? No. Our access to God is Jesus Christ. Alone. Solus Christus. Walang iba. Now, ang book of Hebrews, na ating babalikan sa preaching mamaya, ay saganang-sagana sa katotohanan ito. This is the most significant reference with regards to the priestly office of Christ. Sa Hebrews chapter 8 verse 1, Now of the things which we have spoken, this is the sum. Ito yung pinaka-total. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. We have such a high priest. Sino yun? Well, binasa natin kanina sa chapter 3, chapter 4 ng Hebrews, that is our Lord Jesus Christ. Chapter 9, verse 11, but Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Wow, what a picture. Balik tayo. Sa lumang tipan, yung mga priest, tumatanggap ng hain ng mga tao at iaalay sa Diyos. Pagdating kay Jesus, siya mismo yung alay. Hindi dugo ng iba. Dugo niya mismo. Ang sabi diyan, by His own blood. Yung mga high priest, papasok doon sa Holy of Holies, dala-dala yung dugo ng hayop. Si Jesus, humarap sa Ama, dala-dala yung dugo niya. Again, hindi ito yung liquid. Huwag niyo isipin na yung liquid. Yung buhay niya na ibinigay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya namatay para sa ating mga kasalanan. Yun lamang. And through this offering ni Jesus, ng kanyang sarili, siya yung nag-offer
At siya rin yung offering. Through His offering of His blood, ang sabi, obtained eternal redemption for us. Yun lamang ang paraan para tayo matubos. So tama na yung kaisipan na basta magpapakabait lang ako. Hindi nga eh. Basta magsisimba lang ako. Hindi nga. Ang tanging daan para ka matubos ay yung dugo ni Jesus. Siya lang ang pwedeng mamagitan para sa atin. Maliwanag ang salita ng Diyos. It's Christ alone. Walang iba. Hebrews chapter 9 verse 24, for Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself now appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often as a high priest entereth into the holy place every year with the blood of others. Muli, ito yung sinasabi ko kanina. Yung ginagawa nilang pag-aalay, araw-araw meron, kung naalala niyo yung pinag-aralan natin last time, meron isa sa umaga, isa sa gabi. And then yearly, merong special sacrifice for the Day of the Atonement. Yearly, pumapasok doon sa Holy of Holies, nag-aalay ulit ng dugo ng hayop. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, nor yet that He should offer Himself often. Hindi kailangan ito gawin ni Jesus madalas. For then must He often have suffered since the foundation of the world, but now, once in the end of the world, He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Dumating si Jesus para hugasan, alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many. Napansin niyo ho ang Biblia? Pagdating sa kasalanan, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Walang iba. Walang iba. Sabi ni John Piper, and the point of the book of Hebrews is that Jesus Christ, God's Son, has not just come to fit into the earthly system of priestly ministry as the best and final human priest, but He has come to fulfill and put an end to that system and to orient all our attention on Himself, ministering for us in heaven. The Old Testament tabernacle and priests and sacrifices were shadows. Now the reality has come and the shadows passed away. Para maunawaan nyo, magbigay ako ng halimbawa. Dati uso-uso yung mga picture na nasa wallet. Hindi na uso eh. Bakit? May cellphone na eh. Yung picture nasa cellphone na. Ang dami-dami pa. Libo-libo na siguro. Iba sa atin, libo-libo yung picture na nasa wallet. Ako ho ay may picture pa rin sa wallet. Medyo may old style pa rin. Ito yung family picture namin nung 18th birthday na ate ko. At ito yung picture ni Sister Jonah. Pampaswerte. Hindi. At pag ikaw ay nasa malayong lugar, lalo na nung time, ngayon iba na kasi pwede ka na mag-FaceTime, pwede ka na mag-video call. Nung time na yun, noon, 20 years ago, isipin nyo na lang. Malayo si Mr. kay Mrs. for an extended period of time. Anong pwede niyang halikan? Yung puno? Yung unan, ilalagay niyo doon picture ni Mrs. At hindi niya yakapin niya. Yung picture. Ngayon, pag umuwi na siya sa bahay, pag umuwi na si Mr. sa bahay, alin na yung hahalikan niya? Yung picture pa rin? Anong picture? Halika rito, Mrs. Dumating na eh. Nakuha niyo ho? Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga hain sa lumang tipan, anino. Okay? Anino lang yan. Pero nung dumating na si Jesus, tapos na yan. Si Jesus na. Wala nang iba. So muli, sana makita ho natin. Prophet, he mediates to us the Word of God. Priest, he mediates to us the righteousness of God.
ini-offer niya yung kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At maliwanag ang Bible, si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. For the remaining 5 minutes, meron ho bang may tanong? Okay, Brother Jerome. Yung pakintay lang po yung mic para marinig din po ng mga nasa online. Wala pala yung cellphone ko dito, no? Good morning, Brother Paul. Morning po. So sa topic natin ngayon, makikita natin yung ang tindi ng titulo ni Jesus Christ na Christ alone sa salvation natin. Opo. So kung kung i-reconcile natin yung sitwasyon sa tao na nagkasala siya, gaano ba talaga kalaki o karumal-dumal yung nangyari sa tao na kailangan talaga yung dugo, buhay ni Kristo ang kapalit. Na sa Genesis 1:27, God created man in His own image. So, paano siya ma-reconcile sa ginawa tayo ng Panginoon in His own image, tapos nagkasala tayo? Gaano kabigat yon? Gaano kalaki? Tapos, ang bayad nun, si Kristo pa ang magbayad. Susubukan ko kung tama ang pagkaunawa ko sa tanong. So, paano ma-reconcile? Tingin ko dun pa lamang sa tanong na handun na yung sagot. The fact na ang kinakailangan magbayad ng kasalanan natin ay si Jesus. Hindi isang anghel. Hindi pinadala ng Diyos, Gabriel, ikaw ang mamatay dun sa krus. Hindi. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. The third person of the triune God, the third person of the Trinity. Nagkatawang tao. Pinapakita nun, higit sa malamang ang tatlong bagay. Una, pinapakita nun kung gaano kabanal ang Diyos. Gaano kadakila ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi mababa. Siya'y napakataas. Kaya kung sinusubukan nating isipin na kaya nating isatisfy ang walang hanggang perpektong Diyos sa pamamagitan ng pipitsugin nating mabubuting gawa, na alam nating hindi perpekto, napakababa ng tingin natin sa Diyos o akala natin kaya nating abutin. So pinapakita ng kamatayan ni Jesus sa krus kung gaano kataas ang Diyos, gaano kaperpekto ang Diyos, gaano kabanal ang Diyos, na hindi pwedeng lumagpas ang kasalanan. Pangalawa, pinapakita rin ito yung bigat ng kasalanan. Gaano karumal-dumal ang kasalanan sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang masama ay hindi tatahang kasama ng Panginoon. Ang sabi ng Isaiah, ang ating kasalanan ay pinapagkahiwalay tayo sa ating Panginoon. Ganun katindi ang kasalanan. Ang tao hindi lang basta may sakit. Ang tao hindi lang basta may problema. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, ang tao ay patay sa kasalanan. Yun ang description. Ganun katindi. So pinapakita nito yung tindi ng kasalanan. Kung gaano kataas ang Diyos, gaano katindi ang kasalanan. Now, lastly, pinapakita nito yung halaga ni Kristo. Na tanging siya lang ang able na mag-satisfy. Walang iba. Walang ibang pwedeng mag-satisfy doon sa galit ng Diyos sa kasalanan at maglinis sa karumihan ng tao. Tanging si Kristo lamang. So yes, hindi ko alam kung tinatamaan ko yung tanong niyo, Brother Jerome. Yes, nilalang ng Diyos ang tao sa wangis at larawan ng Panginoon. Pero yes, sa Genesis chapter 3, pumasok ang kasalanan at kasama nito ang kamatayan at ang tanging solusyon. Doon din sa Genesis chapter 3, verse 15, sinabi na ng Panginoon, darating ang binhi ng babae, si Kristo yun, na dudurog sa ulo ng ahas. Noon pa man din, hindi multiple choice. Okay, ano kaya yung paraan na gagamitin? Hindi, meron lang isa. At sinabi agad ng Panginoon na nagkasala si Adan at Eva, na yung binhi ng babae, na ang katuparan nun ay si Kristo, na siya lamang ang tanging solusyon sa kasalanan ng tao. Hindi ko alam kung natumpakan ko, pero mamaya sa break time, pwede natin pag-usapan ho ulit kung sakaling medyo... Meron pa ba may tanong? Ayun, si Brother Carlo.
Mike po. Kay Brother Ricardo po. Good morning po. Solus Christus, bali gaano po siya kahalaga sa buhay ng tao, sa buhay namin? At anong consequence pag hindi natin kinilala si Jesus or yung Solus Christus? Okay. Siguro ho, sagutin natin sa dalawang paraan. Ganong kahalaga? It's more on application. No? Pinag-aaralan natin yung doktrina, ano yun ang application nito. Una, sa hindi pa Kristiyano. Ganong kahalaga ito sa hindi pa Kristiyano? Napakahalaga. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 3, siguro ilipat natin para pwede nyo ipakita ng ating mga kapatid sa ating screen. John chapter 3, verse number 36. John 3:36, ang sabi ng salita ng Panginoon, He that believeth the Son hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hindi ho malabo yan ay malinaw. Hindi yan ang Baptist, ang Iglesia ni Cristo, no. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ganun kahalaga ang Solus Christus. Kung hindi ka sumasampalataya sa anak, wala kang buhay na walang hanggan. At actually, ang sabi ng salita ng Diyos, He that believeth not the Son shall not see life. Ang hindi sumasampalataya sa anak, listen, kung ikaw, ngayon, listen, maging mga bata, kahit kayo ay makinig, mga bata, kung hindi kayo sumasampalataya kay Kristo sangayon sa Biblia na hindi nagsisinungaling, hindi ka makakakita ng buhay. That means, ang aasahan mo ay kamatayan lang. Ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. The wrath of God abideth in Him. Hindi ka mapagkakasundo sa Diyos. Mananatili kang nasa ilalim ng puot ng Diyos at pag ikaw ay namatay, dadanasin mo ang purong puot ng Diyos doon sa impyerno. Yun na naghihintay sa iyo, walang hanggan. Ganun kahalaga ang Solus Christus. Now, pagdating sa Kristiyano na, mahalaga pa rin ba ito, Brother Paul? Yes. Pag-aaralan natin next Sunday, kasama yan sa pag-aaralan natin, pero to put it simply, ang sabi ni Pablo sa Colossians, for ye are complete in Him. Believers are complete in Christ. Hindi tayo kumpleto dahil sa pera, hindi tayo kumpleto dahil sa kalusugan, hindi rin tayo kumpleto dahil meron kang girlfriend, boyfriend o asawa. We are complete in Him. Hiwalay kay Kristo kulang. At walang ibang magkakapagpuno. So to put it simply, walang pwedeng tumumbas sa halaga. Lalo na sa hindi mananampalataya. Pag na-miss mo ito, yes, maaaring sinasabi mong pangalan ni Jesus, pero meron dinadagdag kay Jesus. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay patungo sa kapahamakan. At kung ikaw ay mananampalataya na, but maaaring natutukso ka at nakukumbinsi ka ng sanlibutan na tumingin at hanapin ang kapunuan mo sa iba, ikaw ay masusumpungan na kulang. At tanging kay Kristo lamang ang ating kapunuan. So ganun kahalaga ang Solus Christus sa hindi Kristiyano at patuloy itong mahalaga maging sa buhay ng isang mananampalataya. So I hope na natugunan po natin. So that's it na lamang po para sa ating question and answer. At hindi ko dala yung cellphone ko ngayon kaya hindi ko ma-check kung mayroong nagtanong. Pasensya na po. So nevertheless, tutuloy naman natin yung pag-aaral natin next Sunday sa Solus Christus at pwede natin tignan ulit yung mga tanong ho doon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katapatan mo, sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo. At lalo't higit, salamat na ibinigay mo yung bugtong na anak. Na siya ang aming propeta at gayon din aming saserdote. Na nag-alay ng kanyang sarili upang kami ay matubos. At Panginoon, kami po'y nananalangin, nawa ang bawat isang naririto ay masumpungan mo nga na tunay na mga mananampalataya ni Jesucristo lamang sa kikililigtas nila. Ikaw po magpala sa amin, maging sa buong gawain, palain mo maging time ng fellowship. Salamat po sa bawat isa. At ikaw po patuloy na maging mabiyaya sa amin. Dalangin namin to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Proceed tayo sa ating break time. 10 ho sa ating orasan. Advance naman ho yung orasan natin. Huwag tayo mag-alala. 10